Yes. Walang bawal-bawal pag pumunta daw sang ano. Namapante ka no guys, iti away, awan ti bawal-bawal. Kaya't mo mapano mo kaya ting umisit ay katagkan lugong ka. Yan, kata kami lang guys makapanti away ta. Kita nito ganit niyo. Di ba muna mag-isama? Nakulimlim. Oh, muna mag-isama. Oh, muna kaming ako guys. Napupudaw ti mapanyaw away. Eme-emeng po. Awan, mapang kami lang tao, nagtudo. Mel. Ada, isang oras nga dating dalami nga mayo. Awanan, madi nga kasla, din nga strong na kaya awa yun. Nagsilti ba So, da kami to yun guys. Kayo kay guys, ti papanami. Malayo-layo pa po ang aming tatahakin. Diyan. Ayan, so maya update namin kayo. Ne, nagadong amang gani. Ne, hello. Guys, oh. Sayang nagimas. Wow! Ayun, so ngayon lang tayo pupunta ng ano guys. Ngayon lang tayo pupunta ng bukid. So mga nagsasabi dyan na ano, since ayaw niya munang ano, mabanggit yung mga pangalan ng Krishna at Sir Paul. So ngayon, ang babanggitin ko ngayon ay ang pangalan ko. So ako munang bida ngayon dito sa video guys ah. Kung ayaw niyong manood, okay lang. Charot. Eme lang guys. Pero yun, ipapakita ko sa inyo guys kung gaano kalayo yung pupuntahan namin. Uy, senyor na yan girl. Pero malakas-lakas pa po siya maglakad. Mas malakas pa siya kaysa sa amin. Kaya pa niya daw tumakbo kaso nga lang. Huwag mo nang takbuhin girl. Diba? Medyo malayo-layo na po yung aming pinuntahan guys. Ayan, so malapit na po tayo. Malapit, malayo-layo pa yan guys. Akala nyo, diba? Wala kayong nakikitang mga bahay-bahay dyan. Ayan, so pupunta kami mag charity vlog guys. What? Medyo malayo po yung pupuntahan nating bahay para tutulungan natin sila. Hi guys, so ayan, kita nyo naman, ako muna yung maghahawak at papakita natin ang isa nating kapatid. Ganito kasi kami ng mga bata kami. Pagpupunta, hello guys, so ayan, dito kami sa bukid. Papunta ang bukid. Ay, saan ba ako? Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ayan. Diba? Ay, mali pala ako ng lirakaan. Kasi ilang years lang hindi ako pumupunta ng bukid, guys. So ngayon lang ulit na ayun. Ngayon lang ulit na na pupunta kami sa bukid. Fish pan. Pinagkukuhanan ng isda. Malamang, 'di ba? Fish pan, 'di ba? So ayun, ang sarap na ng hangin. Ganito yung gusto naming oras na pagpunta ng bukid kasi ang sarap ng hangin. Kasi pag gitnang tanghali na, sobrang sorry. Men. Diba? Ayan, wala na akong masabi basta mag-video na ako. Kasi hinihingal na ako. Ayan guys, so galing kami doon, medyo malayo-layo doon. May ikot-ikot kami doon gandun sa bahay. Ito po yung nilalakad namin guys nung mga bata pa kami. Since nasabi ko naman sa inyo before na hindi tayo muna mag-focus doon sa Crispaw. Crispaw, walang Crispaw, uy! Krishna, Sir Paul. Huwag na daw kasi natin banggitin yung pangalan ng Krishna at Sir Paul. So ngayon, pagkakataon na natin na ito naman, sariling vlog ko na to guys. Para medyo may idea kayo kung saan kami nagmula. Guys, nakita nyo yan? Yung bahay na yan, yun yung pupuntahan natin guys. May dalawang mag-asawa dyan na tutulungan natin. Kaya hindi natin papakita sa di ba ang pagtulong, hindi binibidyo. Okay. So ito yung bahay noon ng mag-asawa. Ayan po yung lagi naming pinupuntahan noon. Pag dumadaan po kami dyan noon. Pero ang dami nagbago guys, dito na pala yung daanan. Ito yung pinupuntaan namin noon guys na pag galing kami ng bukid ay yun po, doon kami dumadaan. At saka ito kasi guys, iba yung ano niya, ito iba yung ruta niya, pero papunta din sa bahay yan.
Kaso nga lang, connect ito sa may highway. Ito kami dumadaan nun guys. Nung mga bata kami makikiinom dyan, kila lolo at lola. Nagbibigay sila sa amin ng pagkain, water, nakikikain, ganun. Umuwi kami kasi ng baryo guys. At ito, day off nitong kapatid ko na to. Malapit na din yan magpag-graduate, charis. Ang layo pala guys. Samahan namin yung tatay namin na pupunta magpa. Alang daming nagbago dito, dati kami dumadaan guys. Pero ito may mga na. Oh, may mga bakod na pala. May mga nagmamay-ari na pero yung puso mo lang, yung wala pang nagmamay-ari. Kaya ano pang inaantay mo? Maghanap-hanap ka na. Ang layo guys, oh. Biruin may pinanggalingan namin. Doon pa guys, doon. Yan po yung dito dati kami dumadaan, mga bata pa kami guys. Ayan. Malayo pa po ito. Ayan. As you can see, hinihingal na po ako guys. Biruin nyo. Ayan o. Lagay. Oh, ulan na guys! At least may dala tayong payong. Always ready. Ayan guys o. Kaya lang naman kami pumunta ngayon dito kasi malayo pa guys yung pupuntahan namin. Mga kalding. Nagsitakbuhan na. Sisilong yung mga yan. Ayan o. Ay! Putik na! Parpartakan ni Mot. Problema lang. Atan ni Mang Dani na tinag. Nandala. Atan ni. Wow. Wow. Tayon. Yeah. At may tayong ka? Tayon, ito nagamit dito latan. Dito ito magnabang doon. Lakasan ng ulan dyan, oh. Nag-medjag video ka man na nakapagtutulog. Wow, ulan guys! Oh, lapit destination namin yan guys. Nasa malayo-layo pa kami. Yung aking payong ay nililipad na. Ay, bulik ka! Kung ano ulag man din. Sa todo na eh. Pag nantang mo na pa, may madalan. Ay! Awan! Ano kaya payong, Ros? Kailangan na natin. Buti na lang may tayo. Ating daanan na. Ay! Daanan na. Ay! Oh no! Kumulan na guys! Kumulan na! Dalat na siguro day dyan. Ote, dito na kami dadaan. Papunta pa kami doon guys. Matagal din kami hindi nakabalik sa bukid. Sa pagdaan ng panahon, minsan nakakalimutan natin kung gaano kasarap ang simpleng buhay. Dito, ramdam ang malamig na haplos ng hangin, ang tahimik na paligid, at ang ganda ng kalikasan. Sa bawat hakbang, parang unti-unting nawawala ang pagod, stress, at mga problemang dala ng araw-araw na buhay. Iba pa rin talaga ang pakiramdam kapag nakabalik ka sa lugar na nagbibigay ng kapayapaan sa iyong isip at puso. Ito ay ang bukid. Nagugat! Tatangag! Abot ng samon. Itarayin na, baka itarayin na. Ito guys, ito. Hanggang dun yung lupa noon, kaso nga lang, siyempre, pag binabagyo, ayan, medyo nauubos na. Tapos dun po yung part ng tubig. Ayun, pag magsalubong yung tubig dyan at dito, wala na tong lupa na to. Parang, ano na siya, ayan, ang kasalubong niya. Kumbaga sa flood control guys, paglalagyan siya ng ayan oh. Grabe yung ginawa ng guys.
Grabe yung ginawa ng... Ayun guys, oh. Eto, nakikita nyo yan? Pababa na siya dyan guys. Ayan oh. Yung tubig noon guys, hindi siya ganyan. Ganun lang siya kaliit noon. Pero ito mga lupa pa to noon. Tinataniman namin ngayon. Halos magkasalubong na po yung... Diyan guys, ito. Magkasalubong na po itong tubig dito. Pag binabagyo. Ayun, so ganitong ginagawa lang namin. Ayan. Yung tatay naming napakasipag. Ginagana dito. Balang araw daw yayaman din yan. Hoy. Pagkatapos ng mahabang panahon sa lungsod, muli kaming umuwi sa aming baryo. Sinamahan namin ang aming tatay sa bukid at sa pagpapaligo ng kalabaw. Habang naglalakad kami sa mga daang dati naming tinatahak, parang bumabalik ang oras at isa-isang bumalik ang mga alaala ng aming kabataan. Dito sa bukid kami lumaki. Dito namin unang natutunan ang kahalagahan ng sipag, tiyaga at sakripisyo. Dito rin namin unang nakita ang tunay na hirap ng buhay. Bata pa lang kami, namulat na kami sa realidad na walang madaling paraan para mabuhay. Kailangan mong magbanat ng buto para may maani at may makain. Sa lungsod, maraming ilaw, maraming sasakyan, maraming tao at maraming ingay. Mabilis ang takbo ng buhay. Halos lahat ay nagmamadali at abala sa kani-kanilang mga gawain. Pero sa bukid, iba. Tahimik, presko ang hangin. Maririnig mo ang huni ng mga ibon. Ang ihip ng hangin sa mga puno at ang simpleng tunog ng kalikasan. Dito, parang bumabagal ang oras at nabibigyan ka ng pagkakataong mag-isip at magpasalamat. Habang nakikita ko ang aking tatay na patuloy pa rin nag-aalaga ng bukid kahit tumatanda na siya, lalo kong nauunawaan ang mga sakripisyong ginawa niya para sa amin. Ang mga kamay na iyon na ngayon ay may bakas na ng panahon. Sila rin ang mga kamay na walang sawang nagtrabaho upang mabigyan kami ng mas magandang buhay. Maaaring malayo na ang narating namin mula sa bukid, ngunit hindi namin kailanman makakalimutan kung saan kami nagsimula, sapagkat ang bukid na ito ay hindi lamang lugar ng hanap buhay. Ito ang naging paaralan namin sa buhay. Dito kami natutong magsikap, mangarap, lumaban at bumangon sa bawat pagsubok. At sa bawat pagbabalik ko rito, napapaalala sa akin na kahit gaano kapakaganda ang buhay sa syudad, iba pa rin ang kapayapaang hatid ng probinsya. Iba pa rin ang pakiramdam ng makauwi sa lugar kung saan nabuo ang pinakamahalagang alaala kasamang pamilya. Sapagkat minsan, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga alaala, pagmamahal, at mga aral na iniwan sa atin ng ating mga magulang. Kaya dapat tayong magpasalamat kung ano man ang narating natin at hindi natin mararating ito kung hindi dahil sa hirap na ating pinagdaanan.